Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At eto na nga, no? Grabe, etong masyadong viral na balita ngayon. Dahil di umano, bistado na etong si Marcoleta mga kababayan. No? Sabi nga ni Senator Ping Lacson, why are you so protective with the Diskaya? Dahil ito viral ngayon mga kababayan, ito pong asawa, no, neto nga si Senator Marcoleta. Dahil yung kumpanya po na di umano, na kung saan ay board po ang asawa, no, neto nga si Senator Marcoleta, yung kumpanya po na yun, customer ang kumpanya ng mga Diskaya mga kababayan. No? So, how ano naman, ano tawag natin dito, how coincidental naman na nangyari yan? No? Diba? Mapapaisip ka, mga babayan? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers natin. Okay, so bago natin umpisahan itong balita na to, ito nga sinasabi dito mga kababayan, kumpanya kung saan board ang asawa ni Senator Marcoleta, customer ang kumpanya ng mga Diskaya, no? Ibinahagi sa ulat ng bilyonaryo na ang kumpanya kung saan ay isa sa mga board ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta ay customer ang kumpanya ng mga Diskaya. No? Ayon sa ulat, si Mrs. Marcoleta ay director at chairman ng audit committee ng Stronghold Insurance Company at official din ng Milestone Guarantee kung saan ay may band ang mga kumpanya na konektado, no, sa mga Diskaya, mga babayan. Di ba? Alam kaya ito ni Senator Marcoleta? Ano naman kaya sasabihin ni Senator Marcoleta dito mga kababayan, ha? Nagulat talaga, no, yung mga kababayan natin, no? O, lagot kaya pala so protective to Diskaya, sabi ni Lacson. Ito na ang sagot. No, hala Marcoleta, no. Hinahanapan ka na ng butas. Well, hindi ko alam kung hinahanapan ng butas o nagkataon lang to, no? Di ba? So, bago natin na anuhin yung balita, mga babayan, panoorin muna natin kung ano yung nangyari noon. No? Dun sa viral na why are you so protective with the Diskaya. Balikan muna natin itong balita na to, mga babayan. Di ba? Para magkaroon tayo ng idea at magkaroon ng sustansya yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? So, eto na yan. The chairman has the prerogative or the right to make judgment. No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial. Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Okay, kagad tayo rin. Question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prediction? Ang mangyayari dito, so, mas credible si Rice kesa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Di ba? Hindi ba niya pinoprotektahan mga babayan? No? Kaya pala gustong-gusto niya ipasok sa Witness Protection Program. Di ba? Di ba? Sinasabi sa inyo noong umpisa pa lang parang meron na akong naaamoy dito kay Marcoleta mga babayan. Kaya siya ganyan. No? May naaamoy na ako. Di ba? O ito yung balita mga babayan, no? Panoorin natin. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang natulang nabisto. insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa.
Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Diba? Nabisto, mga babayan. Nabisto di umano. No, etong may kaugnayan daw ata, no, yung insurance company doon po sa kumpanya ng mga diskaya, mga babayan, no? Parang ganon. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng $19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng $192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga Grabe, ang tindi ng ng ghost project na yun, mga kababayan, no? Fully paid na pero wala pang ginawa. Tapos sasabihin ng mga diskaya, no, dun sa nila, sa Senado, na wala daw silang ghost project, mga kababayan. Ano to? Diba? Kumpanya nila yung contractor. Oh. Ayan, malinaw na ghost project. Diba? Kaya may inconsistencies itong mga diskaya, mga babayan. No, kaya malabo silang mapasok, no, sa state witness. 'Di ba, mga babayan? Malabo silang mapasok. Witness protection pwede siguro para maprotektahan yung kanilang seguridad. Pero para maging state witness, mukhang malabo 'yan, mga babayan. Roll-out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Yun na. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas.
Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? No? Ano ba? Ano ba to? May connection ba, mga kababayan? No, itong Marcoleta at Diskaya na to, mga kababayan. No, conflict of interest nga ba? Ito, mga kababayan, no? I-comment nyo po dyan sa ibaba yung mga opinion na tatay niyang pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Maidagdag ko na rin, mga kababayan, itong isang malaking pasabog po, no, ni Senator Lacson, no, tungkol dito sa 100 billion budget insertions, no? Idagdag na rin natin ito, no, dito sa ating vlog ngayon, mga kababayan, right? So tara, let's go. Higit 100 billion pesos ang isiningit umano ng mga senador noong 19th Congress. Ito ang pagsisiwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Dagdag pa ni Lacson, maging ang House of Representatives, mahaba rin umano ang listahan ng budget insertions sa 2025 national budget. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Kahit tapos na ang 19th Congress, hindi pa rin lusot sa issue ang mga senador nito. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na mahigit 100 billion ang isiningit ng mga senador sa 2025 national budget. Ang insertions na ito, hindi naka-line item sa General Appropriations Act o yung mismong final budget. Inilagay lang umano sa category na FLR o for later release. Ngayon lang daw nakakita si Lacson ng ganito kalaking insertions dahil sa panahon ng PDAF scam. Hundreds of millions lang daw ang pinag-uusapan doon. Pero aminado si Lacson, hindi naman agad illegal ang insertions. Ang tanong lang, bakit umaabot sa 5 to 9 billion ang bawat individual insertion? Grabe. Sinilip na rin ni Lacson ang listahan ng insertions ng mga taga-House of Representatives na anyay mahaba rin. Tatanungin ni Lacson sa iba't ibang ahensya kung bakit daw pinayagan ang mga ganong pagsingit. Babala ng senador, delikado ito sa ekonomiya dahil ang mga pondo naantala o nailihis na sanay napunta sa infrastructure projects na pinagplanuhan at sinuri mula barangay hanggang regional level. Nakatakda sanang magpulong ang Senado at Kamara para talakayin ang budget reforms nitong Biyernes. Pero naurong ito dahil sa masamang panahon. Muli siyang nananawagan ng self-restraint sa mga kapwa-senador. Huwag na raw makialam sa locally funded projects ng DPWH, DepEd at DOTR. Pinuna rin niya ang tinatawag na leadership fund sa DPWH na ginagamit umano para makasingit ng mga proyekto sa proposed budget pa lang o sa National Expenditure Program. Grabe. Sa gitna ng flood control scandal, sinabi ni Lacson na panahon na para bumawi ang Kongreso, lalo na't ongoing ang budget deliberations para sa 2026. Para sa agenda. Grabe, mga babayan to mga pasabog, no? Ni Senator Ping Lacson. No? So, ayan po ang ating video ngayong araw na to, mga babayan. So, abangan nyo po, no, sa mga susunod nating video uploads. Muli, maraming salamat po muna sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong kay Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.